Napasuntok sa pader si Wagon Almera. Pagkatapos sabihin ng doktor ang masamang balita, patay na ang kanyang pamangkin. Hindi kinaya ng mura nitong katawan ang malagim na aksidente na nangyari kasama ang ina. Si Belinda naman ay nalipat na sa private room. Hindi masyadong malubha ang tinamo nito sa aksidente na kahit papaano ay labis na ipinagpapasalamat ng buong pamilya. May kaunting galos at fracture lang ito sa binti na kaya namang idaan sa operasyon. "Raven, baby!" Umiyak na wika ni Lucinda habang nakatitig sa wala ng buhay na katawan ng pamangkin. Noong huli silang nakita ay maayos pa ito. Hindi niya akalain na sa muling pagbabalik dito sa Pilipinas ay masisilayan niyang isa na itong malamig na bangkay. Napakasakit isipin na sa murang edad nito ay tuluyan na nitong iniwan ng mundo. Binawian ito ng buhay dahil lang sa away ng mga magulang. Puno ng awa ang nararamdaman niya dito habang nakatitig sa inosenteng mukha ng pamangkin. Nahuli sila ng dating. Kung mas napaaga lang sana sila ay naiwasan sana ang aksidente. Hanggang ngayon, masisilayan pa sana niya ang masaya at inosenteng ngiti ng pamangkin. Pero wala na. Hanggang alaala na lang ang lahat. Kahit kailan, hindi na namin masisilayan pang maamong mukha ni Raven. May maganda at masagana pa sanang buhay ang naghihintay dito. Pero napakaiksila ng panahon ng tinagal nito sa aming piling. Kung hindi lang sana nagpadalos-dalos ng desisyon ng kanyang kapatid, buhay pa sana to. Sa isang maiksing kaligayahan, ito ang nagiging kapalit. Sobrang sakit. Walang kapantay at hindi niya alam kung paano ang mararamdaman ni Belinda ngayong wala na ang anak nito. Hilam ang mga luha sa mga mata nang tingnan niya ang mga kapatid niyang lalaki. Pareho ito nagluluksa sa pagkasawi ng aming nag-iisang pamangkin. Sayang, isang Almera na naman ang nawala sa amin. Papatayin ko ang hayop na yun. Gigil na wika ni Kuya Dexter habang nalilisik ang mga mata. "Kuya, please not now. Igalang natin ang katawan ng namayapa nating pamangkin. Napakasakit nito pero wala na tayong magagawa pa. Kailangan muna nating ayusin ang katawan ni Raven at isipin kung paano natin ipagtatapat kay Belinda ang lahat." Patuloy sa pagluha na wika ni Lucinda. Belinda's POV. "Raven, baby, wag mo kong iiwan. Please bumalik ka, anak. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Patawad anak." Umiiyak kong wika habang pilit na inaabot ang aking anak. Habang tumatagal, lalo itong lumalayo sa akin. Pilit ko itong inaabot pero hindi ko siya mahawakan. Nakita ko ang takot na mukha na anak ko. "Mommy, help! Gusto pa po kita makasama!" Umiiyak na sigaw na anak ko. Kaya naman pilit kong tinakbo ang distansya namin upang yakapin to. Pero wala akong maramdaman na katawan na anak ko. Para lang itong hangin na sa muling pagtingin ko ay nasa malayo na ulit. Nakataas sa mga kamay sa eret pilit din akong inaabot. "Baby, Raven, wag mo kong iiwan. Please anak ko!" Umiiyak ko sigaw. Agad ako napadilat nang maramdaman ko na may tumatapik sa aking mukha. Una ko nasilayan ang mukha ni Ate Lucinda. Bahagya ako nakahinga ng maluwag nang ma-realize na panaginip lang pala ang lahat. Hindi totoong iniwan ako ng anak ko. Pero bigla ako napangiwi na nagtangka akong bumangon muli sa pagkakahiga. Sobrang sakit ng buo kong katawan. Pakiramdam ko'y binugbog ako ng kung sino. Kinapa kong aking ulo. Naguguluhan ako dahil may nakabalot din na benda. Napatingin ako kay Ate Lucinda. Biglang bumalik sa alaala kong lahat. Ang panloloko ni Arthur, ang pagalis namin sa party, kung paano kami na-aksidente na anak ko si Raven. Nabangga kami sa isang malaking puno. Biglang dumagungdong ang kaba sa aking dibdib nang maisip ko ang aking anak. Si Raven. "Ate, kamusta anak ko?" Agad na tanong ko dito. Lalo akong kinabahan ng matitigan ko mga mata ni Ate Lucinda. Namamagat halatang galing sa matinding pag-iyak. "Magpagaling ka na muna, Belinda. Kami na muna bahala sa anak mo." Sagot nito sa pumipiyok na boses. Tumalikod pa to sa akin. Lalo naman akong kinabahan. "Ate, kamusta ang anak ko? Nasaan siya?" Tanong ko ulit dito. Nakita kong bahagyang pagyugyug ng balikat nito. Parang bigla namang nalaki ang aking ulo sa matinding takot at pag-aalala para sa anak ko. "Ate Lucinda, gusto kong makita si Raven.
Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Ate, magsalita ka naman. Nag-aalala na ako sa kalagayan ng anak ko. Halos pasigaw na wika ko dito. Lalo namang napahagulhol ng iyak si Ate Lucinda. Pagkatapos ay nilingon ako nito. Lumapit sa gilid ng higaan ko at hinawakan ako sa kamay. Huwag kang mabibigla, Belinda. Sana maging matapang ka. Ipangako mo sa akin. Sa amin ng mga kapatid mo na magiging matapang ka upang tanggapin ang lahat. Umiiyak na wika nito sa akin. Ate, please, sabihin mo na sa akin ng totoo. Nasaan si Raven? Kamusta siya? Tanong ko dito na tumutulo na dinaluha sa aking mga mata. I'm sorry, Belinda. Wala na siya. Wala na anak mo. Umiiyak na sagot nito sa akin. Lalaki naman ang aking mga mata dahil sa masamang balita nito sa akin. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Hindi. Raven, anak! Sigaw ko. Parang gusto ko masiraan ng bait. Nanginig ang buo kong katawan. Belinda, hindi niya kinayang aksidente nangyari sa inyo. Agad siyang binawian ng buhay bago pa nakarating dito sa ospital. I'm sorry, bunso. Ginawa namin ang lahat para maligtas siya. Pero wala na talaga. Huli na. Umiiyak na wika nito habang hawak ako sa kamay. Tulala naman ako nakatingin sa kawalan. Pakiramdam ko, biglang namanhid ang buo kong katawan. Ang anak ko. Hindi totoo yan, ate. Ayaw ko tanggapin. Sabihin mo sa akin na panaginip lang ito lahat. Ate, please, isa tong masamang bangungot. Ayaw ko nito. Gisingin mo ko. Hindi pa patay ang anak ko. Hindi pa. Parang mababaliw ako habang sinasambit ang katagang yun. Pagkatapos ay pinilit kong sarili kong bumangon. Tinaas kong aking mga kamay at tinanggal ang dextrose na nakakabit sa akin. Belinda, huminahon ka. Huwag mong gawin to, please. Kailangan mong magpahinga. Makakasama sa'yo kung pipilitin mong gumalaw. Pigil sa akin ni Ate Lucinda. Lalo naman ako nagwala. Gusto ko makita ang anak ko, ate. Dalhin mo ko sa kanya. Kasalanan ko to. Kasalanan ko, ate. Sambit ko habang walang humpay ang pagtulo ng luha sa mga mata. Belinda, huwag mo sisihin ang sarili mo. Aksidente nangyari, walang sino man ang may gusto. Sagot nito sa akin. Umiling ako. Pinatay kong anak ko, ate. Ako ang dahilan kung bakit maaga siyang nawala sa mundo. Kasalanan ko to. Dapat ako na lang ang namatay. Sobrang bata pa ng anak ko. Wika ko habang pinipilit na bumangon. May mga bendang katawan ko pero hindi ko inintindi. Wala akong nararamdaman na sakit mula sa mga galos at pilay ko. Ang importante sa akin ngayon ay ang anak ko. Wala akong pakialam sa mga sugat at galos at pilit akong bumaba ng higaan. Gusto kong makita ang anak ko. Lucinda's POV. Awang-awa ako kay Belinda habang tinitingnan to na pilit bumababa sa higaan. Wala sana akong balak sabihin ditong totoo pero alam kong kukulitin ako nito. At isa pa, karapatan niyang malaman ng katotohanan. Unfair dito kung magsisikreto pa kami. Agad ko itong niyapos upang pigilan sa pagtayo. Hindi pa nito kayang katawan dahil may fracture to sa binti. Tsak na babagsak lang ito sa sahig. Huwag mong pilitin, Belinda. Hindi mo pa kayang katawan mo. Huminahon ka. Wika ko dito. Naramdaman ko naman ang pagyugig ng balikat nito. Tanda ng matinding pag-iyak dahil masyado itong nasaktan sa nangyari sa anak. Ate, maawa ka. Gusto ko makita ang anak ko. Please, tulungan mo ako. Umiiyak nitong sagot. Para itong isang bata na kulang na lang maglupas ay makuha lamang ang gusto. Awang-awa naman ako dito. Sige, basta mangangako ka sa akin. Huminahon ka, Belinda. Baka mapano ka kapag nagpadala ka sa bukso ng damdamin mo. Wika ako dito. Lalo naman itong napaiyak. Agad ako nag-request ng wheelchair. Alam kong hindi titigil si Belinda hanggat hindi nito makita ang anak. Kaya naman, dadalhin ko to sa funeral home kung saan nakalagak ang katawan ni Raven. Halos mahimatay si Belinda nang masilayan itong anak sa loob ng kabaong. Humahagulhol ito ng iyak habang nakatunghay sa bangkay ng anak. Raven, anak, hindi totoo to. Bakit ang bilis mo namang iniwan si Mommy, anak? Bakit hindi ka lumaban? Sinabi ko lang naman sa'yo habang nasa biyahe tayong matulog ka muna. Pero bakit mo naman tinuloy-tuloy? Umiiyak na wika nito.
Hinahaplos ko naman ang balikat nito. Nakaantabay din sila Kuya Wagon at Kuya Dexter. Kasalanan ko to. Dapat ako na lang nasa kalagayan mo, anak. Dapat ako na lang namatay. Wala akong kwentang ina. Ako ang dahilan kung bakit nangyari to sa'yo. Halos sumisigaw na ito dahil sa sakit na nararamdaman. Ate, hindi ko kaya. Napakahirap tanggapin. Hindi ko kayang tagalan ang lugar na to. Hindi ko kayang makita ang anak ko sa ganitong sitwasyon. Please, ilayo mo ko sa lugar na to. Ayaw ko na makita ang anak ko na nakahiga dyan. Umiiyak na wika nito sa akin. Agad namang nilapitan ito ni Kuya Dexter at niyakap. Kuya, I'm sorry. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, buhay pa sana anak ko. Umiiyak na wika nito habang nakasubsob ang muka sa dibdib ni Kuya Dexter. Belinda's POV. Halos hindi ako umaalis sa tabi ng kabaong na anak ko. Napakahirap tanggapin para sa isang ina na makita mo na wala ng buhay ang iniingatan mo, anak. Sa isang iglap na wala siya sa akin. Kasalanan kong lahat. Namatay siya sa mga kamay ko. Kung hindi sana ako nagpadala sa buso ng damdamin noong gabing yun, buhay pa sana pinakamamahal kong anak. Halos wala na akong mailuha pa. Ayaw ko na din makipag-usap kahit kanino. Pakiramdam ko, ako ang pinakamalas na tao sa mundo. Dapat ako na lang ang namatay. Bakit ang anak ko pa? Napakabata niya pa. Wala siyang kasalanan para madamay sa gulo namin ni Arthur. Hindi ko siya mapapatawad sa nangyari. Manluloko siya at dapat lang kamuhian ko siya. Silang dalawa ni Vivian. Niloko nila ako. Namatay ang anak ko dahil sa kataksilan nila. Napalingon ako nang may marinig akong malakas na kumusyon. Naririnig kong galit na boses ni Kuya Dexter at Kuya Wagon. Agad naman ako nilapitan ni Ate Lucinda. Nandito si Arthur. Wika nito sa akin. Agad ko namang naikuyom ang aking kamao. Paalisin niyo siya, ate. Wala siyang karapatan dito. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Wika ko dito habang naglalandas ang luha sa aking mga mata. Pinipigilan siya ngayon nila, kuya. Sagot nito sa akin. Pinikit ko naman ang aking mga mata upang maampat ang luha na patuloy na umaagos. Pinilit kong baliwalain ang mga komosyon sa labas. Pero nang marinig kong boses ni Arthur na patuloy na nagmamakaawa, ay nagdesisyon na akong labasin to. Once and for all, gusto ko din itong makausap. Gusto kong ipamukha dito lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Kakausapin ko siya, ate. Mahinang wika ko kay Ate Lucinda. Gulat na napatingin ito sa akin. Kitang-kita sa mga mata nitong hindi maisatinig na hindi pagsang-ayon. For the last time, kakausapin ko siya. Pero wala siyang karapatang makitang anak namin. Wika ako dito, agad naman napatango si ate at dahan-dahang tinulak ang wheelchair. Huminga ako ng malalim habang papalapit kami sa kinaroroonan nila Kuya at Arthur. Nakita ko pa ang matinding sakit sa mga mata ni Arthur nang tumitig ito sa akin. Gulat na gulat ito habang pinapasadahan ako ng tingin. Marahil ay hindi ito makapaniwala na nakasakay ako ngayon sa wheelchair. Napansin ko din ang pasa nito sa mukha. Marahil sinaktan ito nila Kuya kanina. Wala akong pakialam. Kahit nasabihin ng mga kapatid ko na papatay nila si Arthur sa harap ko, hindi ko sila pipigilan. Kinamumuhian ko siya. Siyang dahilan kung bakit maagang kinuha sa akin ang anak ko. Diyan ka lang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon dahil nakakaistorbo ka sa amin. Galit na siga ko dito na akmang lalapitan niya ako. Tulala naman ito na patitig sa akin. Hindi marahil nito inaasahan ang reaksyon ko. I'm sorry, Belinda. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawarin mo ko. Wika nito sa akin. Nakita ko pang pagkislap ng luha sa mga mata nito. Hindi na maibabalik ng sorry mong buhay na anak ko, Arthur. Namatay ang anak ko dahil sa kataksilan mo. Galit na wika ko dito. Tulala naman ito na patitig sa akin. Hindi ito nakasagot. Pinagkatiwalaan kita. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ako sa lahat ng mga napapansin ko paloloko mo sa akin. Dahil sa kagustuhan ko mabigyan ng kompletong pamilyang anak ko. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ako. Walang hiya ka. Umiyak na sagot ko dito. Belinda, honey. Patawad. Promise babawi ako. Aayusin ko lahat. Sagot dito sa akin at akmang hahawakan ako sa kamay. Pumiksi ako sa galit. Pumiksi ako at galit ko tong tinitigan. Wag na wag mo akong hahawakan, Arthur.
Ayaw ko na magkaroon ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Marumi ka! Manloloko! Galit kong sigaw dito habang nalilisik ang mga matang nakatingin dito. Hindi kita masisisi kung galit ka man ngayon sa akin. Pero hayaan mo sana ako makita ang anak ko. Kahit sa huling pagkakataon, hayaan mo ko masilayan siya. Nagmamakaawa nitong wika sa akin. Umiling ako. Umalis ka na. Wala kang karapatang makita si Raven. Ikaw may kasalanan kung bakit namatay siya. Wala kang kwentang ama. Galit na sagot ko dito. Please honey, anak ko si Raven. May karapatan ako makita siya dahil dugot laman ko din siya. Maawa ka. Pagbigyan mo naman ako kahit ngayon lang. Nagmamakaawang sagot ni Arthur sa akin. Simula na nagloko ka, tinanggal ko ng karapatang na yun sa'yo Arthur. Pinagsisisihan ko kung bakit naniwala ako sa'yo. Kung bakit naging tanga ako. Kaya umalis ka na. Hindi ka namin kailangan na anak mo. Galit na wika ko dito. Hindi ako papayag. Ama ako. Ipaglalaban kong karapatan ko para sa anak ko. Galit na wika nito sa akin. Ninisihan ko naman ito kahit na patuloy na pumapatak ang luha sa aking mga mata. Kung hindi ka aalis ng mahinahon sa lugar na to, mapipilitan ako utusan ng mga tauhan ni Kuyang sipain ka sa lugar na ito, Arthur. Wag na wag mo kung susubukan. Nanilisik ang aking mga matang wika dito. Napailing naman si Arthur, nilapitan naman ito ni Nico at pilit na hinihila paalis. Melinda please, kahit lumuhod ako sa harapan mo, kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman ako. Pagmamakaawang wika nito sa akin. Kuya, kayo nang bahala sa kanya. Ayaw ko na siyang makausap. Wika ko kay Kuya Dexter at tinanguan si Ate Lucinda. Agad namang nakuha ni ate ang ibig kong sabihin at tinulak pabalik ang wheelchair sa kinaroroonan ng anak ko. Belinda please, maawa ka naman sa akin. Gusto ko makita si Raven. Belinda! Narinig ko sigaw ni Arthur bago ito sa pilitang pinaalis ng mga tauhan ni Kuya. Tama lang ginawa mo bunso. Yun ang bagay sa kanya. Wala siya ni kahit nakatiting na karapatan para masilayan ng anak niya. Wika ni ate sa akin. Ate salamat. Salamat kasi nandyan ka sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano harapin ng bukas ngayong wala ng aking anak. Napakasakit. Umiiyak kong wika dito. Naintindihan kita pero lakasan mong loob mo bunso. Hindi pa katapusan ng mundo. Sagot sa akin ni Ate Lucinda. Kasalanan ko to lahat ate. Kung hindi lang sana ako naging marupok. Kung sinunod ko lang sana mga payo niyo, buhay pa sana siya ngayon. Umiiyak na sagot ko dito. Hinagod naman ni Ate Lucinda ang likod ko. Pwede kang umiyak hanggat gusto mo, Belinda. Ilabas mong lahat ng sakit. Pero, eton tandaan mo, nandito lang kami sa tabi mo. Hindi ka namin pababayaan. Mahal na mahal ka namin. Umiiyak na sagot ni Ate Lucinda. Lalo naman akong napahagulhol. Binilinan ko ng mga tauhan ko. Hindi na pwedeng lumapit si Arthur sa lugar na to. Lakasan mong loob mo. Huwag ka magpatalo sa matinding kalungkutan. Isipin mo si Raven. Alam mong hindi niya gustong nakikita kang ganyan. Agad na wika ni Kuya Wagon pagkalapit sa amin ni Lucinda. Hindi ako nakasagot dito. Masakit man pero kailangan na nating i-let go ang bata. Hayaan natin siyang maging masaya kung nasan man siya ngayon. Hindi siya pababayaan ni Mommy at Daddy sa kabilang buhay. Dugtong na wika ni Kuya Dexter. Lalo naman tumulong luha sa aking mga mata. Kuya, kasalanan ko to. Siguro galit sa akin ang anak ko ngayon. Ako ang dahilan ng maaga niyang pagkawala. Umiiyak na sagot ko dito. No, Belinda, wala kang kasalanan. Siguro hanggang doon na lang ang buhay niya. Isipin mo magiging anghel ang anak mo't patuloy niya tayong susubaybayan. Lahat tayo'y hahantong sa kamatayan. Doon ang punta nating lahat, kaya huwag kang masyadong magdamdam. Balang araw, makakasama din natin ulit si Raven. Sagot ni Kuya Wagon. Halos 1 linggo din na ibinurol ang anak ko bago namin ito hinatid sa huling hantungan. Hindi na din muling nagtangkapang lumapit si Arthur. Bantay sarado kasi ng mga tauhan ni Kuya Dexter. Mas mabuti na din yun dahil walang kapatawaran ang kasalanan niya sa akin. Baka mapatay pa siya ng mga kapatid ko kapag nagpumilit pa siya. Arthur's POV. Tahimik akong nakatanaw mula sa malayo habang ginagawa ang seremonya ng paglilibing sa anak ko. Hindi man lang ako pinagbigyan ng mga almerang makalapit. Bantay saradong mga ito
At kahit anong pagmamakaawa ko, hindi nila ako pinapayagang masilip man lang ang aking anak. Masakit sa akin ang lahat. Of course, ako ang ama. Hindi ko inaakala sa ganito mauuwi ang lahat. Biglang nawala sa akin ang aking mag-ina. Tuluyan na akong tinalikuran ni Belinda. Sinayang kong tiwala na binigay nito sa akin. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa tukso, buhay pa sana anak ko. Masaya pa sana kaming nagsasama ni Belinda ngayon. Pero wala na. Sinira ko lahat. Nagtaksil ako dito at nabuntis ko si Vivian. Sinisisi kong aking sarili dahil buhay ng anak ko ang naging kabayaran sa lahat ng kasalanan ko. Sana dumating ang panahon na mapatawad ako ni Belinda. Sana mapatawad ako ng anak ko. Napakaiksi ng panahon na nagkasama kami ni Raven. Sayang at buhay niya ang naging kapalit sa nagawa kong kasalanan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Sobrang sakit kung alam ko lang na dito hahantong ang lahat. Kung alam ko lang. Belinda's POV. 3 taon ang mabilis na lumipas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala kong lahat ang pagkawala ng anak kong si Raven at ang tuluyang paghihiwalay namin ni Arthur. Kahit masakit ay pinipilit kong mabuhay ng normal. Hindi para sa akin kundi para sa mga kapatid ko. Ayaw ko silang mag-alala sa akin. Sobrang pasakit ng binigay ko sa kanila at nahihiya na ako. Ma'am, mag-uumpisa na po yung pictorial. Pukaw sa akin na aking personal assistant na si Harleen. Nandito kami sa isang private resort sa Batangas. Dito gaganapin ang pictorial na ini-endorse kong lingerie items. Alam ko marami magtataas ng kilay kapag mailabas na ng market ang mga hubad kong larawan dahil ako endorser ng naturang item. Pero wala akong pakialam. Halos 3 taon din ako nagmukmuk. Halos 3 taon din ako nagluksa sa pagkawala ng anak ko. Kailangan kong may mapaglilibangan at itong modeling career ang unang pumasa sa panlasa ko. Kakilala ni Ate Lucinda ang may-ari ng lingerie company na to kaya naman agad na pumayag lahat ng kapatid ko nang sinabi kong tatanggapin kong offer nila. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lalabas ako sa madla pagkatapos ng 3 taong pagkawala ng anak ko. Marami pang mga modeling offer pero ito munang uunahin ko. Alam kong sa mga susunod na araw ay magiging hectic ng aking schedule which is good naman para malibang ako. Gusto ko sa paglabas kong ito bilang isang miyembro ng Almera ay bago ng aking imahe. Gusto kong baguhin ang aking sarili kung ano man ako dati ay gusto ko nang kalimutan. Matagal nang patay ang inosente at mabait na si Belinda. Binago na ng panahon kung anong klase na pagkataong meron ako. Gusto ko maging katulad nila Kuya Dexter, Kuya Wagon at Ate Lucinda. Gusto kong igalang din ako ng lahat. Ayaw ko nang maging mahina at gusto kong magbayad ang lahat ng taong sangkot sa pagkamatay ng anak ko. Si Arthur na 3 buwan lang pagkatapos na ilibing ang anak namin ay tuluyan na itong nakisama kay Vivian. At masaya ng kasama ng anak nito. Ang bilis nitong palitan si Raven. Ang bilis niya akong palitan. Ngayon nakikita ko to sa mga social media na masaya kasamang walang hiyang Vivian na yon. Pinapangako ko na sa muling paghaharap namin, sila naman ang iiyak. Agad akong tumayo mula sa pagkakaupo at sumunod sa aking personal assistant. Nakaredy ng lahat at tangi ako na lang ang hinihintay. Matamis akong ngumiti sa mga staff. At tinulungan na ako ng aking assistant na hubarin ang roba na nakabalot sa aking katawan. Swimwear ang team ngayon sa pictorial, 2-piece swimsuit. Alam kong sakto to sa hubog ng aking katawan dahil nakita kong paghanga ng rumihisto sa mga mata ng staff na makita nila kung wala ng roba. Agad inumpisahan ang pictorial at game na game ako sa kung anong gusto nilang ipapost sa akin. Pagkatapos ng pictorial ay agad ako umuwi sa bahay namin sa Tagaytay. Pagkalibing ng anak ko ay pinili kong manatili dito at magmukmuk. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman ako ng mga kapatid ko. Kaya naman kahit papano nagkakaroon ng buhay, ang buong bahay lalo na kapag dumadating si Ate Lucinda kasamang baby nito. Yes, nagpakasal na si Ate Lucinda at Philip 2 years ago. Hindi man ako dumalo sa kasal na yon pero alam kong naintindihan ako ni ate at ni Philip. Boto na din ako kay Philip dahil hindi ito umaalis sa pamilya namin. Lalo na noong panahong na lahat kami nagluluksa sa pagkawala ni Raven. Alam ko din na matagal na din itong pinutol ang pakikipagkaibigan kay Arthur. Ayon na din sa hiling ni ate dito.
At dahil nga masunuring asawa si Philip, wala itong magawa kundi sumunod at alam naming bukal sa loob ang ginawa nito dahil hindi namin ito nakikitaan ng pagsisisit lalo itong naging close kina Kuya Wagon at Kuya Dexter. Palagi din itong sinasabing hindi nito tinotolerate ang maling gawain ng dating kaibigan. Pagkapasok pa lang ng sasakyan sa garahe ay agad kong nakita ang aking mga kapatid sa pool. Kumpletong mga ito, kasama si Ate Lucinda na noon ay malaki ng chance sa second baby nila ni Philip. "Hello bunso! Wow, you look so beautiful!" Agad na wika ni ate. Sa pagkababa ko pa lang ng sasakyan, masaya ko nito sinalubong at hinalikan sa pisngi. Masaya naman akong yumakap dito at kinawian sila kuyang nasa pool. "Wow ha, wala man lang kayong pasabi. Ano to, mini reunion ng mga kakapatid?" Nakangiti kong wika sa mga to. "This is what we call celebration bunso. Sa wakas, lumabas ka na din sa iyong lungga which is good. And congratulations sa first project mo." Nakangiting wika ni ate. "Sa wakas, lumabas ka na din sa iyong lungga which is good. And congratulations sa first project mo." Nakangiting wika ni Ate Lucinda sa akin. Natawa naman ako. "So, balita ko nag-enjoy ang bunso namin sa pictorial kanina." Sabat naman ni Kuya Wagon na noon ay umahon na sa pool at masayang lumapit sa amin at hinalikan ako sa pisngi. Matamis naman akong ngumiti dito. "Super kuya, feeling ko nga kanina isa akong Diyosa eh. Lahat ng staff sa akin nakatingin." Sagot ko dito. "Wow, very good kung ganun. As long as nag-i-enjoy ka bunso, go lang ng go. Marami pa mga projects ang dadating sa'yo. Kaya naman ihanda mong sarili mo." Sagot ni Kuya Dexter sa akin. "Kaya nga po kuya eh. Kung alam ko lang na ganito pala kasi ang trabahong to, noon ko pa sana tinanggap ang mga offer na to. Nakakatuwa pala kapag busy ka. Hindi ka na nakakapag-isip ng kung ano-ano." Pabiro kong sagot dito. Napahalakak naman si Kuya Dexter. "Well, as long na nag-e-enjoy ka, full support kami sa Belinda. Mahal na mahal ka namin at lahat ng gusto mo ibibigay namin." Nakangiting sagot ni Ate Lucinda. "Kailan daw ilalabas ang billboard mo?" Tanong naman ni Kuya Dexter. "Next week daw po." Sagot ko. Ang ginawang pictorial kasi kanina ay ilalagay ito sa billboard, pati na din sa newspaper. Ako ang official endorser na nag-umpisa pa lang na lingerie product ng kaibigan ni ate, si Ate Monique. Wala ito kanina sa pictorial dahil nasa US ito at may mga inaasikaso. "Hay nako, hindi ako papayag. Gusto ko bukas, makikita ko na ang mukha mo sa mga billboard sa EDSA." Wika ni ate tagad na inutusan si Philip na iabot ang cellphone. Tatawagan umano nito si Monique na bilisan ang kilos at ilagay na agad bukas ang aking mukha sa lahat ng social media accounts. Excited na daw kasi ito kung magti-trending daw ba ang beauty ko. Arthur's POV. Nandito ako ngayon sa Hacienda Vargas. Dito kasi napili ni Vivian na i-celebrate ang 2 years old birthday ng anak naming si Michael Vargas. Alam ko maraming nagtaas ng kilay nang malaman ng halos nakakilala namin na tuluyan ko ng pinakisamahan si Vivian pero nagkakamali ang lahat. Pumayag akong sa poder ko manatili si Vivian dahil sa anak namin. Minsan na ako nawala ng anak kaya hindi ako papayag na mangyari ulit yon. Kaya nang makonfirm ko na buntis talaga si Vivian ay pumayag na akong dito sa aming titira at magsasama kami na parang tunay na mag-asawa sa mata ng ibang tao dahil hindi kami nagsasama sa iisang silid. Ayaw ko hanggang ngayon kasi si Belinda pa rin ang tinitibok ng puso ko. Pagkatapos mailibing ang anak namin ay tuluyan ng naglaho si Belinda. Hindi na ito muli pa nagpakita at walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ito. Maliban sa mga kapatid nito at si Philip na ngayon ay asawa ni Lucinda Almera. Nakakalungkot isipin na tuluyan ng nasira ang pagkakaibigan namin. Lalo nang malaman itong pinayagan kong sa poder namin titira si Vivian, kulang na lang ay sapakin ako nito. Si Nico naman ay patuloy pa rin ang aming komunikasyon. Asawa na nito si Gemma na best friend ni Belinda dati. Alam kong galit din sa akin si Gemma pero hindi naman ito nakaapekto sa pagkakaibigan namin ni Miko. Agad na napakunot ang aking noon nang biglang nag-ring ang aking cellphone. Agad ko itong tiningnan kung sinong tumatawag. Takang-taka ako dahil nakita kong pangalan ni Miko. Kay aga-aga nitong tumatawag. "Hello?" Agad ko sagot dito. Alam kong maimportante itong sasabihin dahil hindi naman ito mag-aksayang tumawag ng ganito kaaga. "Pare, nakita mo na ba ang mga posts sa social media?"
Agad na tanong ito sa akin. Napakunot noon naman ako. Anong post? Nagtataka kong sagot dito. Si Belinda pare, sikat siya ngayon sa social media. Naku pare, magugulat ka talaga kapag makita mong picture niya. Saglit, screenshot ko na yun eh. Send ko na sa'yo pare. Sagot nito sa akin na tagad na pinatay ang tawag. Kaagad ko naman binuksan ng messenger at excited na hinintay kung ano man ang isasend sa akin ni Miko. Ewan ko ba, bahagya akong kinabahan. Kung ganoon, sa halos 3 taon na walang paramdam si Belinda, magkakaroon na din ako ng balita tungkol dito. Alam ng Diyos kung paano ko to hinanap. Walang sino man na makapagsasabi kung nasaan ito. Alam ko din na hindi ito lumabas ng bansa dahil wala itong record sa immigration. Bahagya ng laki ang aking mga mata na makita ko kung anong naisan na picture ni Miko. Si Belinda nga ito't sobrang daring nito sa kanyang kasuotan. Nasa isang resort at game na game itong nag-post na naka 2-piece swimsuit. Bahagya pa ako napalunok nang makita kong kabuuan nito. Sobrang ganda nito ngayon at alam kong kahit sino ang makakakita sa larawan nito yung maaakit dito. Bahagya akong napatiimbagang sa isiping pagpapiestahan at pagpapantasya nito ng kung sino-sino. Anong nangyari dito? Ang alam niya kasi masyadong mahihain si Belinda. Inosente ito sa kahit na anong bagay at hindi niya lubos maisip na magawa nitong mag-post ng ganito na halos nakahubad na. Parang gusto kong sumigaw sa sobrang galit. Hindi ako papayag na may ibang magpapantasya sa asawa ko. Kahit na hiwalay na kami, hindi pa rin may kakailang asawa ko pa rin si Belinda. Kasal kami at walang sino mang lalaki ang pwedeng magpantasya dito. Akin lang siya at gagawin kong lahat para mapasakin ulit ito. Gagawin kong lahat upang muli itong bumalik sa akin. Alam kong ako ang sinisisi nito sa pagkawala ng aming anak pero umaasa pa rin ako na darating din ng panahon upang maghihilom ang sugat na nasa puso nito. Mahal na mahal ko siya at ayaw kong makitang mapunta siya sa iba. Arthur, ano ba? Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Bahagya ako natauhan nang marinig kong boses ni Vivian. Kunot-no ko itong tinitigan at takang-taka kung anong sinasabi nito. I said, kailangan na nating i-distribute ang mga invitation ni Michael. Mahirap na't baka gahulin tayo ng oras. Wika nito sa akin. Napabuntong hininga naman ako. Kailangan pa ba na pati yan ay sasabihin mo sa akin? You already know what to do, Vivian. Huwag mo nang iasa sa akin ng mga bagay na yan. Kung kaya mo namang gawing mag-isa, gawin mo na. Yamot ko sagot dito. Nakita ko naman ang pagkagulat sa mga mata ni Vivian. Huwag mo naman sana kalimutang anak mo din si Michael. Sagot nito sa akin sa malungkot na boses. Ano na naman bang drama to, Vivian? Hindi ko tinakwil si Michael. Yes, anak ko siya at kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan ng bata. Kaya pwede, tumigil ka na dahil naririndi na ako sa'yo. Inis na sagot ko dito. Tumayo ako at naglakad palabas ng mansyon upang lumanghap na sariwang hangin. Kay aga-agang nasira ang araw ko. Ano kaya mangyayari sakaling muling mag-cruise ang landas nila Arthur at Belinda? Anong gagawin ni Arthur ngayong ibang Belinda nang nakikita niya? Magawa pa kaya niyang mapahamong muli ang puso ng asawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.